Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Gusto nyo bang magtayo ng negosyo pero nagdadalawang isip ka? Feeling mo kasi parang hindi ka pa talagang hinog. Ay nako, kung gusto mo malaman kung hinog ka na o hindi, ito na yung episode na hinihintay mo. Okay, ano bang kailangan natin para tayo magnegosyo? Ay kailangan po natin ang dalawang bagay. Itong dalawang bagay, pag-uusapan natin paano ito makakatulong at syempre paano natin i-develop ang skills natin. Okay, ano po ang dalawang bagay na mahalaga bago magnegosyo? Number 1, karunungan. Number 2, karanasan. Opo, kasi magkaiba po karunungan sa karanasan. Ang karunungan, yung kaalaman mo kung sa isang bagay. Kaya nga parati ko sinasabi, kung papasok kayo sa negosyo, mas maganda pumasok kayo sa negosyo na talagang alam mo na. Yung talagang meron ka na talagang expertise. Pangalawa, ay syempre naman, may experience. Di ba? Pag may experience ka na, parang dati mo na ginagawa, ngayon inuulit mo lang, hindi mo na kailangan matuto muli. Ang kagandahan dito, pag meron ka nito, magkakaroon ka ng confidence. Di ba? Confidence is making decision. Hindi kayo yung parang, ay, pinag-iisipan mo pa. Ang kagandahan, pag meron ka nito, meron ka na tinatawag na competitive advantage kasi mas nakakaangat ka na sa iba. Pero ito lang po, hindi lang yan ang dapat nyo malaman. Ang syempre, kailangan matuto ka rin humawak ng pera sa pagnenegosyo. Bakit? Ang kaalaman mo ng cash flow accounting, financial planning, para hindi po malugi. Kasi pag kayo, hindi nyo alam kung paano hawakan yung pera. Alam nyo sa pagnenegosyo, imbis na kumita kayo, malulugi po kayo. Kailangan pag-aralan nyo, tinatawag nating basic accounting. Money in versus money out. Next, also, pag-aralan po natin yung markado. Sino ang gusto nyong bentahan? Magkano yung presyo? Sino yung competition nyo? Bakit? Kasi kung di nyo alam kung sino bebentahan nyo at sino yung makatunggali nyo, mahirapan kayo makipag-compete. Kaya nga katanungan, ano bang dapat kong gawin, Chinky, para makapag-umpisa? Una, magbasa ng mga libro tungkol sa negosyo at leadership. Manood ng mga videos at mag-enroll sa mga online courses. Pangalawa, pagkatapos nyo natuto, it's not how much you know, it's how much you apply. Kailangang magsimula ka kahit maliit para meron kang tinatawag na proof of concept. Pangatlo, matutong mag-adjust kung hindi siya nag-work. Pang-apat, makipag-network sa mga taong matatagumpay. Di ba? Makipag-usap sa successful na negosyante para matuto ka sa kanilang karanasan. Kaya mga ka-chink, ang pagnenegosyo po ay hindi lang tungkol sa puhunan. Ang tunay na puhunan talaga ang iyong karunungan at karanasan. Tatandaan, pag pinag-combine nyo itong dalawa, mas magtatagumpay ang inyong negosyo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Kung kailan pa naman magpapasko, low pressure area, nakikita ng pag-asa na posibleng mabuo at tuluyang maging bagyo simula sa susunod na linggo. Halos 3 linggo na lang, tuluyan nang ipagbabawal ang mga pogo sa bansa. Mga otoridad naghahanda na sa posibleng guerrilla o mga patagong operasyon ng pogo. Marikina Mayor Marcy Teodoro disqualified sa pagtakbong kongresista dahil daw sa address niya. De La Salle Green Archers, ginapang ang panalo kontra UP Fighting Maroons sa Game 2 ng UAAP Season 87 Finals. At usap-usapan, Yasmin Kurdi, inilahad sa social media ang pinagdaraan ng bullying sa eskwelahan ng kanyang anak. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi inaalis ng pag-asa na maging maulan o kaya ay may mabuo pang bagyo habang naghahanda ang lahat sa papalapit na Kapaskuhan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Pamumuo ng bagyo at panibagong pagsabog ng Bulkang Kanlaon.
Yan ang mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Kaya ngayong kasagsagan ng holiday season, ano ba dapat ang asahan ng publiko? Ilang araw nang nakakaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng iba't ibang weather systems. Sa pinakahuling ulat ng PAGASA, umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang salubungan ng hangin sa Northern and Southern Hemisphere, pati na ang Northeast Monsoon o hanging amihan at ang shear line o ang interaksyon ng mainit at malamig na hangin. Ang mga yan ang dahilan kung bakit maulap ang panahon at nakakaranas ng ulan ang maraming probinsya sa bansa. Pero heto, sa inilabas na ulat ng PAGASA Climatology Division, asahang madadagdagan pa raw ang makakaapekto sa ating panahon. Sa TC threat potential naman po, yan po yung prediction natin for 1 to 2 weeks kung meron tayo nakikita na tropical cyclone-like vortices na posible pong makaapekto, pumasok sa PAR. So, meron po tayo nakikita na ganon. Dahil nga, prevailing po yung intertropical convergence zone natin. Ibig sabihin, posibleng may mabuong sama ng panahon sa susunod na linggo kasabay ng Christmas holiday rush. Paliwanag ng PAGASA dahil daw ito sa ITCZ, ang weather system na breeding ground ng low pressure area. At kahit hindi raw ito maging ganap na bagyo, pero dahil magiging LPA ito, kaya magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero kung may banta ng bagyo, pinapayuhan naman ang mga nasa lalawigan ng Negros Occidental dahil sa banta ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Nito lang Lunes nang itaas sa Alert Level 3 ang bulkan kasunod ng nangyaring pyroclastic density current o ang pagsabog nito. Sa aktibidades po ng Bulkang Canlaon, posible pong maganap ang mga biglang pagsabog o kaya po pag-ulan ng abo. Posible mangyari na magkaroon po ng pyroclastic density current tulad po nung naobserbahan natin nung ito po'y pumutok noong December 9. Sa huling obserbasyon ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 2 volcanic earthquakes ang Mount Canlaon habang nagbuga ng mahigit 7,000 toneladang sulfur dioxide flux o asupre. Ayon sa Office of Civil Defense, tinatayang nasa mahigit 39,000 na residente malapit sa bulkan ang inilikas na. Sa ngayon, patuloy ang pag-monitor ng PHIVOLCS lalo't hindi inaalis ang posibilidad na itaas pa ito sa Alert Level 4 sakaling tumindi ang aktibidad ng Canlaon. Ating pong nire-recommenda na huwag po muna tayong mag-venture sa loob po ng 6-kilometer radius ng Canlaon Volcano. Kung magkakaroon po ng ashfall sa ating pong lugar, gumawa po tayo ng mahakbang upang hindi po natin ito malanghap. At dahil posible rin ang mga pag-uulan kasabay ng epekto ng iba't ibang weather systems, pinag-iingat ng PHIVOLCS yung mga malalapit sa ilog dahil posibleng magkaroon ng lahar. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang muka ng balita. Samantala, hanggang sa 15 na lang ng Disyembre ang lisensya ng lahat ng POGO sa bansa. Pero ang ikinababahala ng pamahalaan ang pagsulpot ng guerrilla POGO. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kanselado na ang lisensya ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO pagdating ng Disyembre 15. Iyan ang nilinaw ng Philippine Amusement and Gaming Corporation kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na total ban ng POGO sa bansa. Liliwanagin lang po namin tatlo rito, wala pong meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sa kabila nito, aminado naman ng gobyerno na susulpot ang mga anile guerrilla POGO o yung illegal na mag-ooperate sa iba't ibang lugar. Dahil dito, nirequire na ng DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na iulat sakaling may makitang kahina-hinalang operasyon sa mga komunidad. Ang local chief executives na magpapabaya, may posibleng pananagutan. May liability talaga sila. Gross negligence ang isa dyan. Acts inimical to the interest of the Filipino people. So, liable sila sa ombudsman dyan. Tiniyak naman ng Presidential Anti-Organized Commission o PAOK na may kakayahan ng pamahalaan para i-monitor ang mga illegal na operasyon. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Hindi siya natatakot makulong. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte matapos na hindi sumipot sa ikalawang pagkakataon para sa sabina ng NBI.
Sa salo-salo kasama ang mga miyembro ng media, sinabi ni VP Sara na abogado na lang ang pumunta sa NBI dahil desidido naman daw talaga si Pangulong Bongbong Marcos na pakasuhan siya. Pero hindi raw siya natatakot kahit isyuhan pa ng warrant of arrest. Hindi rin daw siya nagsisisi sa mga sinabi na itinuring ng mga otoridad na death threat sa first couple at House Speaker. Very recently, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. So, on that point, it's still kumbaga an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. I want to be able to still see my children. So, I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Sa panayam naman ng programang The Big Story ng One News kay Justice Undersecretary Jessie Andres, sulat lang at hindi counter affidavit ang ipinasa ni VP Sara kahapon. Nanghihinayang daw sila na hindi pumunta ang bise, lalo't gusto rin naman daw nilang malaman mula mismo sa kanya ang umano'y mga banta sa kanyang buhay. The National Bureau of Investigation is also tasked to investigate this kind of matter, a national security matter that involves the life of the Vice President. So that exactly we set the investigation for two purposes. And the first one was really to get to the bottom of the alleged threats against the Vice President. Mismong Global Commission entity na ang nagsabi hindi epektibo ang ginawang war on drugs ng Duterte administration. Inilabas yan sa isang pag-aaral ng halos 30 international drug policy advocates. Magbabalita si Jovi Francisco. Makailang beses nabanggit ang Pilipinas sa isang global report na nagsasabing hindi epektibo ang mga programa kontra droga ng maraming bansa. Cover page pa lang ng report, litrato ng drug raid sa Taguig agad ang bubulaga sa mga mambabasa. 10 beses tinalakay ang war on drugs ng Duterte administration sa 50-page report. Ngaliban sa extrajudicial killings, may mga datos ding patunay raw na hindi epektibo ang drug war ni Digong. As of latest count, mahigit 80,000 suspects ang nakadetine dahil sa drug-related offenses. 90% yan ng total number of drug offenders na nag-aantabay ng bista sa loob ng siksikang kulungan. May isa pang parte ng report na tumatalakay naman sa epekto ng war on drugs sa kabataan. Noon raw kasagsagan ng drug war, 150 na mga bata ang tinuturing na direct victims o yung namatay nang walang malay dahil sa nadamay lang habang may drug raid. Iyon namang mga nakaligtas, kung hindi naulila, ay traumatized dahil nasaksihan ang karahasan. Ang titulo ng report ay Beyond Punishment, From Criminal Justice Responses to Drug Policy Reforms, ay mula sa pag-aaral ng halos 30 international drug policy advocates sa pangunguna ng ilang dating heads of state. Ayon sa Global Commission on Drug Policy, kahit maraming batas at programa kontra droga worldwide, hindi may kakaila na tumataas pa rin ang drug overdose deaths at pagsulpot ng mga bagong usong illegal drugs. Isama pa rin ang problema ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Sa iba pang balita, may paalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga ninong at ninang na kumakagat sa mga nag-aalok ng malulutong na perang papel online. Hindi naman daw ito bawal, pero baka kasi ma-scam po kayo. Magbabalita, Simon Gualvez. Naglipa na uli sa social media ang mga offer para sa mga naghahanap ng mapapapalitan ng malulutong o bagong bills. Pero hindi ito libre. Isa sa mga nag-aalok nito ang online seller na si Ana Jane mula San Mateo, Rizal. Sa kada 100 piraso ng bagong pera, 300 pesos ang singil niya. Hindi raw kasi biro ang pumila sa bangko. Nag-e-effort tayong pumunta, namamasahe tayo, tapos syempre wala na pong libre ngayon, sir. Para iwas lokohan, may meet-up para kaliwaan ng bayaran. Isa sa mga naging customer, ang call center agent na si Marilyn na taon-taong namimigay ng aginaldo sa inaanak.
Pahirapan daw ang pagpapapalit sa bangko, kaya pinapatos niya ang mga alok online. Okay na sa'yo kahit may charge? Okay lang, ganun din naman yun eh. Kasi syempre, yung pagod mo, bababa ka pa, pipila ang habang, lalo na ngayon ang dami na nagpapalit sa bangko. Inaasahan na raw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas mataas ngayon ang demand sa mga bagong pera. Paalala lamang ng BSP, para hindi mabiktima ng peking pera, mas maiging personal na magpapalit sa bangko lalo't libre lamang ito. Hinihikayat din nilang pamimigay ng e-aguinaldo gamit ang mga online wallet. Ngayong magpapasko, hindi lang lechon ang malutong na hinahanap ng mga tao, kundi pati na rin ang mga bagong bills gaya nito. Iba yung salat at saka yung amoy eh. Pero ang tanong, tayo mga Pilipino lang ba talaga ang mahilig sa mga ganitong bago at malulutong na pera? Sabi ng sociologist si Dr. Gerald Abergos, hindi naman. All around the world, different cultures, iba kasi yung nararamdaman mo, natatanggap mo, nakukuha mo na bagong anything. Bagong peso bill, bagong damit, anything na bago, it feels good na matatanggap natin. Kasama sa regalo, yung itsura nung ireregalo mo, yung aesthetics ba? Kahit hindi mo nabalutin ng isang magandang peso bill, masarap hawakan, masarap makatanggap ng ganun. Pero paalala sa mga ninong at ninang, malutong o hindi man ang aguinaldo, it's the thought that counts. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Susunod, Marikina Mayor Marcy Teodoro apila sa pagkansela ng COMELEC sa kanyang kandidatura sa pagkakongresista. At anak ni na Jay-Z at Beyonce na si Blue Ivy na nagboses sa anak ni na Simba at Nala na si Kiara agaw eksena sa premiere night ng Mufasa the Lion King. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nagsagawa ng aerial survey ang PHIVOLCS at Civil Defense sa Bulkang Canlaon matapos ang pagputok nito noong Lunes. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. Magbabalita live si Gio Robles. Gio, nasaan ka at kumusta dyan sa lokasyon mo? Cheryl, yung kinatatayuan ko ngayon, ito yung Bago City dito sa Negros Occidental. Isa ito sa mga lungsod at bayan sa Negros na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Nagdulot ng ashfall sa lungsod yung ibunugan niyang usok. Pero sa ngayon, Cheryl, sa pag-ikot-ikot natin in this particular city, wala nang masyadong abo, pero may paunti-unti na lang tayong nakikita lalo na sa mga kalsada. At kailangan nga magsuot ng face mask. Kinaabisuhan yung mga residente dito na magsuot pa rin ng face mask dahil nga paminsan-minsan may naaamoy tayong masangsang. Nadulot yon ng asupre mula sa Canlaon volcano. Cheryl, sa lungsod na ito, pinauwi na kahapon yung halos 2,000 residente matapos nga inilikas noong Lunes. Pero paliwanag naman ng LGU, Cheryl, pinauwi sila dahil hindi naman sila talaga sakop ng 6-kilometer danger zone. Linikas lang yung mga residente dahil nga sa banta ng ashfall. Pero sa ngayon, Cheryl, okay yung sitwasyon dito sa Bago pero hindi daw nagpapakampante ang LGU. Sakali nga ay tumaas pa itong aktibidad ng Canlaon volcano. Cheryl. Ipinagbabawal na raw yung Christmas gathering malapit sa bulkan. Anong mga lugar to? Cheryl, lalong-lalo yan sa Canlaon City. No, naglabas ng executive order ang LGU na bawal nga muna yung mga private gatherings o pagtitipon, lalo na yung Christmas party. Although we know, Cheryl, napapalapit na yung Pasko and bahagi na ng kultura nating mga Pilipino na magdiwa nga ng mga Christmas party, family reunion o kung anong mga pagtitipon in this time of the holidays. Pero sa ngayon nga, Cheryl, sabi ng LGU, ay konting tiis lang muna at itindihin dahil nga mataas pa rin nga yung ipinapakitang aktibidad ng bulkan at hindi nga masabi kahit na mga eksperto kung kailan nga yung ulit na pagsabog nito o kung ibababa na ba yung alert level niya from 3 to 2. Cheryl. Ano pa ang pangangailangan ng mga residente dyan?
yung pinakauna or pinaka-priority pa rin, Cheryl, every time na may mga evacuees tayo, kahit sa anumang lugar dito sa bansa, Cheryl, mapabagyo man, o katulad nitong pag-alburuto nitong Canlaon Volcano. Number one, nutrition at kalusugan ng mga evacuees, pagkain, malinis na inuming tubig, gamot, just in case lang, Cheryl, kasi syempre sa mga evacuation center, magkakahalo na yan lahat. At hygiene kits na rin, Cheryl, para sa mga evacuees, lalo na sa La Castellana City, na nawagan na ng tulong ang LGU para nga ay makapag-provide pa sila ng mas maayos or sapat sa mga inilikas nilang mga residente. Sa kabuuan, Cheryl, dito sa Negros Occidental, higit sa 11,000 yung mga inilikas dito sa probinsya na ito, Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan, Gio Robles. Desididong iapila ni Mayor Marcy Teodoro ang pagkansila ng COMELEC sa kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-congressman sa 1st District ng Marikina. Sa panayam sa One News, iginit ni Teodoro na pamumulitika lang ang pagkansila sa COC niya. Sabi kasi ng COMELEC, nakitaan ng material misrepresentation ang COC ni Teodoro dahil hindi umano siya residente ng naturang distrito ng mahigit 1 taon bago siya naghain ng kandidatura noong Oktubre. Isa sa mga makakalaban ni Teodoro sa 1st District, si Senator Coco Pimentel, na kasama sa mga naghain ng petisyon laban sa alkalde. Pero buwelta ni Teodoro, matagal na siyang nakatira sa unang distrito. It's a question of domicile, it's not a question of residency. You could have several residences, but one domicile only. So, ang intention marahil talaga ay politika. So it's not a surprise on my part. Patuloy namang inaayos ng Department of Information and Communications Technology ang eGov Super App. Pero paano nga ba ito gamitin? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Hindi may tatanggi ang pagod at hassle tuwing pumipila sa pagkuha ng anumang dokumento sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero alam niyo ba na mayroong eGov PH Super App na tutulong sa iyong maiwasan ito sa isang click lang? Paano nga ba gamitin ito? Ano? Wala ka pang account sa eGov Super App? 1 taon na mula nang buksan ito sa publiko. Simple lang naman ang proseso. I-download for free sa App Store, App Gallery o Google Play. I-click ang sign up at ibigay ang mga detalyeng hinihingi. Kunin ang OTP na isi-send sa iyong phone o email. Tapos, ipapascan ang QR code ng iyong PhilSys ID o kaya naman, i-fill up ang mga hinihingi sa pahina gaya ng citizenship at birthday. Paalala, kapag gagawin mo ito, siguraduhin nasa maayos na lugar at sapat ang ilaw para sa face verification. That's it! Pwede ka nang magbayad sa mga transaksyon sa gobyerno, maghanap ng trabaho at kahit maghanap ng next mong gala. Ito pa, pag may krimen, i-report system na. Na-scam ka ba? Ito lang ang pipindutin dyan. Pindutin ang scam, piliin ang kategorya, i-upload ang ebidensya. Kita mo, may re-responde agad. Andyan din ang kadiwa ni Ani at Kita na maaaring makatulong sa mga benepisyaryo ng farmer and fisherfolk cooperatives and associations. ATM, higit 10 million ang users ng eGov PH Super App as of November 15 yan. Sa paggamit ng eGov Super App na ito, tandaan na laging i-check ang inyong mga text message at email kung sakaling may anunsyo ang DICT e-government kaugnay nito. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, PLDT Smart Foundation, kaisa sa pamamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng magkakasunod na bagyo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa panahon ng kalamidad, importante po ang linya ng komunikasyon. Kaya naman kaisa
ang PLDT Smart Foundation sa pamamahagi po ng tulong sa mga biktima ng sunod-sunod na bagyo. Tuloy-tuloy din po ang kanilang pagtulong para gawing merry ang vibes ng Pasko ng mga kapatid natin. Kaugnay po niyan, makakasama natin live dito sa studio si PLDT Smart Foundation President Maria Esther Santos. Miss Esther, magandang tanghali. Ay, magandang tanghali. Good afternoon to your viewers and of course to you, Cheryl. I'm so happy to see you after everything that has happened. Na aming kaibigan, kapatid si Cheryl. In fact, we always go out together also for the mga outreach. So I'm so happy to see you. Actually, kahapon lang. I saw. Ayan po, TV5 naman Rizal, to. Ano po, we were there po sa Rodriguez Rizal. Hello po sa inyo mga kapatid. Pero ito, isa lamang ang Rodriguez Rizal. Yes. Sa maraming mga kababayan po natin na nangangailangan or laging naaapektuhan ng mga bagyo. Naging mabigat po para sa ilang mga kapatid natin ang pagbayo ng sunod-sunod na bagyo po ngayong taon. Paano po ang ginawang pagresponde ng PLDT Smart Foundation, Miss Esther? So during the past typhoons, ang dami na, too many to mention and to memorize. Pero naman tayo sa Alagang Kapatid, sa Tulong Kapatid and MVP Group, PLDT Smart Foundation, by the orders of our chairman, MVP, we always have to be there to respond as much as possible. Kung pwede, una tayo sa tulong sa mga ating mga kapatid na nasalanta. So in these past typhoons, we've given out so many relief bags. Of course, we work with Menchi and the Alagang Kapatid team, as well as our co-leagues in PLDT and Smart. Kasi you know naman that PLDT and Smart is all over the country. So whenever there's something that happens, we rely on our partners in the sales areas, our colleagues, our employees, to help us bring the help to those in need. Pero itong just this past, yung sa Christine, di ba, yung mismo naming colleagues ang tinamaan din. So medyo na mahirapan kami to bring the goods there because they were all binaha sila unexpectedly. In fact, yesterday I was with one of our colleagues, shout out to Jun Bonga, who is usually our partner for our disaster response. Pero siya mismo was one of the victims. In fact, I'm sorry to say that he also lost his child during that typhoon. Kaya medyo malungkot kami during these past typhoons dahil yung aming mismong partners were really affected. Pero hindi namin yun, tuloy-tuloy pa rin ang aming tulong with partners like Menchi and our other donors and sponsors. Nakapagdala pa rin tayo ng tulong. In fact, for the past typhoons, I think 5,000 ang naabot namin relief packs all over those areas that were hit, especially in Bicol, those areas. Kaya parang wala, kahit mahirap, tuloy pa rin ang ating tulong, di ba? Yun ang ating utos ni boss yan eh. Oo, alam niyo po, ang aming chairman, si MVP, hindi pa dumadating yung bagyo, isa na kayo, Ma'am Esther. Ang nakakatanggap po yan ng text message or tawag na, nakaposisyon na ba kayo? May mga preposition na goods na ba? Nauunahan pa po kami kahit na this oras ng gabi, ganyan po ang chairman namin. This oras ng gabi. And tama lang naman yun dahil nga yung mga tinamaan, gabing-gabi, hindi rin natin, ayaw naman natin palagpasin ng araw, maraming araw na hindi naabot yung ating tulong. So, we're happy really to do this kind of job. And we're thankful to all our partners, especially our colleagues, our employees that are also on the ground helping us. At ngayon nga po, malaking hamon. Kahit na alam po namin mga kapatid, maliit na bagay po ito, marahil para po sa ilan, pero na po ito masasabing malaking regalo po ito sa mga kapatid natin na naapektuhan. At yun po ang aming target na maging merry ang vibes ng Pasko ng mga kapatid po natin na mas nangangailangan po sa atin. Paano ba natin gagawin yan, Miss Esther? Okay, so of course, salamat din sa idea nila Shena at si Ma'am Jane Basas. And of course, our chairman MVP, the whole MVP group of companies will come together for the Merry ang Vibes ngayong Pasko for our group Christmas party. Pero it's a Christmas party with a cause. Hindi lang siya mag-enjoy tayo watching our entertainers and our artists. Our employees will all come together. We're using our Christmas budget, our party budget for this gathering that we will have in Araneta. We are putting up booths there and we will channel all our donations for typhoon victims and calamity victims through our partner, Alagang Kapatid, with sila Menchi,
We will put up a QR code, a booth there where our colleagues, our employees, and our partners can pass and donate even a small amount. Baka tanungin nyo, bakit naman tayo magdo-donate patapos naman yung mga bagyo, no? But of course, hanggang ngayon, nahihirapan pa rin yung ating mga kapatid. At aside from the Christmas or Noche Buena packs that we will be giving out to our typhoon victims, nakikita ko kasi sa screen, Cheryl, yung mga pinuntahan natin during this past month. As you can see, these were also part of our typhoon response, pero mga Typhoon Odette pa yan kasi ang lalaki talaga ng mga epekto ng mga typhoons na yon. But you can see now we go beyond the relief operations. We really go to the recovery stage. We're giving them livelihood opportunities. Aside from the relief goods, talagang tinutuloy-tuloy natin. Nakikita natin, we also gave out fishing boats. We also, meron nga picture dyan ng yung tinulungan natin sa Rojas, remember? Yes, we yung, were there. Yung balsa na nasira, and then we helped recover, finish it, reconstructed them, so that they can continue with that kind of livelihood, no? And tatandaan mo yung karaoke sessions natin doon, di ba? Kasi nga, ganun ang ginagawa namin sa Alagang Kapatid, Tulong Kapatid, and PLDT Smart Foundation. Beyond the actual disaster. Yan. Yes, di ba? Ang ganda-ganda niyang mga yan. We went there, we really go to the hindi naman crime scene, to the disaster scene, and really find ways to help. Like this group, we gave sewing machines to weavers so that they can continue their livelihood. Yung fishing boats, that's really something that we will be helping our folks, our fisher folk. Yan sa mga beaches. Yan, we also gave out goods. Ang dami, nakikita ko yung mga pictures. These were our past Christmas celebrations in Meralco. So talagang tradition na sa atin sa MVP Group eh. Hindi tayo talaga, yung ngayon lang, talagang ever since, I think from the time I started here in PLDT Smart Foundation, 2011, every year yan. Marked by disasters, but yet also marked by a lot of giving. At ngayon nga pong taon, mga kapatid, magsasama-sama ang MVP Group of Companies para po sa isang malaking Christmas party para sa mga kababayan natin na nangangailangan. At pwede po kayong maging bahagi niyan. Wala pong maliit na tulong. Baka po ang ilan po sa inyo ay nagsasabing, ito lang ang sobra ko. Hindi po. Pag pinagsama-sama po natin yan, marami po tayong mga kababayan na matutulungan. Siguro, Miss Esther, paano nga ba magiging bahagi yung ating mga kapatid na nanonood sa atin ngayon na mas maging merry ang Pasko ng mga kapatid natin na mas nangangailangan? So, kagaya niyan, sorry, they're showing it on screen eh. Yan, that is one of the help we are doing for PLDT Smart Foundation. Nagbigay kami ng livelihood carts. Those are food carts, then we load them. Also, meron silang business from Smart Retail at saka yung Maya, so that, we can really help yung beyond talaga the disaster. We really want them. And ang sabi sa amin talaga ni MVP, help people find sources of income. So kahit na magkaroon ng bagyo or whatever, they can be very resilient. So this is one of our efforts to get, at mas meron rin kaming education efforts. Makikita nyo rin yung aming extraordinary mobile library. Kasi minsan pagka tinamaan ng bagyo, ayan, kasama namin si Sexani when we launched it. Minsan pag tinamaan ng bagyo, walang klase sila, wala silang access to their books. So we are putting this, we are launching and rolling out our mobile library. We did this in Baseco, yan, kasama rin namin sila Menchi. Yun, makikita mo may TV screens, laptops, may gadgets that they can have. And so that even if may mangyaring disasters, we can continue teaching our students so that they can really become active learners despite anything that happens. Yun talagang binibuild natin sa Pilipinas ngayon, resilience. Now, for the Christmas party, I think it will also be aired here, no? So that's a chance for our kapatids who are not members of the MVP group to participate. As you said, any small amount, actually, pag pinagsama-sama natin, bigkis-bigkis, talagang malaking tulong ang maabot natin. Marami tayong gagawin kaya exciting talaga eh. Mga kapatid, katulad nito, kababalita lamang po natin na sinasabi po ng Pag-asa na may isang bagyong posibleng mabuo bago po magpasko. At alam naman po din ninyo yung sitwasyon ng mga kababayan natin sa Negros Occidental dahil sa pagputok po ng bagyong Kanlaon. Actually, hinihintay nila, tinitignan at minomonitor po ng PHIVOLCS kung magkakaroon nga ng major eruption because it's been really a while. So sana po ang kasama po ng inyong dasal
at maging ang inyo pong anumang sobra, anumang pong tulong. Narito po kami, gamitin nyo kami, abusuhin nyo kami. Kami po ang inyong magiging tool para maipaabot po yung inyong mga tulong. Oo, yes, tama yan, Cheryl. Kami naman very willing victims to bring the help kasi yun naman ang ating purpose talaga, di ba? Makatulong sa ating mga kapatid. Ayun po. Thank you and I'll see you later. Yes, see you later and hopefully next year let's go out again and more of our projects together, no? Maraming salamat, PLDT Smart Foundation President Maria Esther Santos. Naghatid po ng maagang pamasko ang Kapatid Network sa mga taga Rodriguez Rizal na madalas nga pong salantahin ng kalamidad. Magbabalita si Laila Pangilinan. Christmas Party! Kung Christmas Party ang eksena sa pagdayo ng TV5 sa Rodriguez Rizal para sa ikatlong hatid saya Paskong Kapatid, Christmas Outreach. Si One Balita Pilipinas anchor Cheryl Cosim nagpa-Q&A pa. Isang kasama po sa Frontline Pilipinas. Ang mapapalad na nakasagot, may 1,000 pesos agad-agad. Masaya po akong nakatanggap ng 1,000 ngayon kasi po may dinadayaperan po ako tsaka ginagatas po. Tapos matagal na rin po ako nanonood ng TV5. Madalas masalanta ang Rodriguez Rizal sa mga kalamidad, kaya laging umaagapay ang Alagang Kapatid Foundation. Konting ulan, baha. May mga pagkakataon nga inabandona na ng mga beneficiaries yung mga bahay nila dahil tuwing babahan na lang ba uubusin yung gamit nila. Kaya ngayon kailangan maging merry ang vibes ng Pasko. This is the only way we could make them feel na hindi sila nag-iisa, na mayroon silang kadamay sa oras ng pangangailangan nila. But wait, papunta pa lang tayo sa exciting part. Tanggal ang lumbay ng mga taga-barangay San Jose dito sa Rodriguez Rizal sa pagdalaw ng TV5. Kaya naman lahat sila, happy by iuuwi! 300 Noche Buena packages at mga gamot ang natanggap ng mga nakihatid saya sa Barangay San Jose. Sobrang saya po namin po ngayon. Maraming salamat po. Happy rin ang mga empleyado ng Kapatid Network na nagpameri ng vibes sa mga nangangailangan. Ang saya sa English ay joy. Ano ba ibig sabihin ng joy? Merong ibig sabihin niyan, Jesus, others, and you. Yan po ang dala nating mensahe sa ating mga kapatid. Simula lang ito ng sunod-sunod na pagpapameri natin ang vibes ng Pasko. At ang good news, plano ng Alagang Kapatid Foundation na gawing all year round ang mga outreach. Isang lilibuti naman natin yung ating mga kapatid na walang permanenteng tirahan at sila rin talaga kailangan naman ng pagmamahal natin ngayong Pasko. Para sa 1PH, Laila Pangilinan, News 5. Magandang tanghali mga kapatid. Kauna-una ang Asyano na nagwagi ng The Voice USA, ang Pinoy singer na si Sofronio Vasquez. Nag-uwi siya ng $100,000 o 5.8 million pesos at may record deal pa sa Universal Music Group. Ikaw kapatid, anong pangarap ang gusto mong marating? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Maging certified public accountant mo. Yun lang. Saka maging financially stable. Maging military police. So, pinakapangarap ko na siya simula ng kabata. Pagkakit na. Pareho po niya sa singer din. Yun din pong isa sa mga pangarap ko magmula noon. Maging mag-travel sa iba't ibang bansa. Ayun yun talaga yung pinangarap ko simula po nung bata pa. Ako ang inyong kahanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang mantanggal umay sa pananghalian.
Napalo na sa higit 4 na milyong pisong halaga ang ayudang napaabot ng DSWD sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng family food packs ng DSWD field offices sa Negros Occidental at Negros Oriental. Para bigyan tayo ng update, makakausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng programa. Salamat po sa oras. Sa ASEC, may balita na po ba na nadagdagan pa yung mga inilikas na residente dahil nga po dito sa pagputok ng bulkan? So far, ilang pamilya na po ba ang naabutan natin ng tulong? Yeah, batay po doon sa aming pong 6 a.m. DROMIC report, nasa 4,630 families or an equivalent of 15,334 individuals yung nasa loob po ng evacuation centers. 26 po yung open na evacuation centers na matatagpuan dito nga po sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. Samantala po, meron naman pong 677 or an equivalent of more than 2,500 na mga individual ang pansamantala ay nanunuluyan sa mga tirahan po ng kanilang mga kaanak o mga kaibigan. Yung total cost of humanitarian assistance already extended by the DSWD ay tama po yung nabanggit nyo, umabot na po sa mahigit 6.7 million pesos. At yan nga po ay binubuo ng mga family food packs and non-food items. Yung non-food items, yan po yung mga hygiene kits and mga sleeping kits. Lahat po ng mga naapektuhan na nailikas ay atin na rin pong napaabutan ng tulong in coordination with the various local government units. Ito po ay yung mga naapektuhan na nasa evacuation centers and outside evacuation centers na matatagpuan nga po sa Bago City, La Carlota City, gayon din po sa La Castellana, Moises Padilla at sa Murcia at Pontevedra sa Negros Occidental. Samantala naman po doon sa Negros Oriental, sa Canlaon City, doon na rin po tayo ay nakapagpahatid na rin ng tulong. Paano po ba, ASEC, yung sistema po natin sa pamamahagi ng relief packs? Kasi nga po, nagpaabot po ng pagkabahala ang lokal na pamahalaan ng, na-mention nyo po, ang La Castellana sa food supply dahil sa dami po ng evacuees. Paano po ito tinutugunan ng ahensya? Yes, Ms. Cheryl, we are in close coordination with the local government units para po matukoy natin kung ilan po yung naapektuhan at ilan po ang mga family food packs na kailangan po natin i-augment doon sa mga local government units. Sa katunayan po, meron din tayong pamamaraan ng pag-monitor on how this assistance have been extended o kung nakarating dito doon sa mga naapektuhan. Ang DSWD, gumagamit tayo ng Family Access Card in Emergencies and Disasters. So natutukoy po natin kung na-serve na ba natin lahat ng mga internally displaced persons o yung mga pamilya na naapektuhan nitong pagputok ni Mount Canlaon. At gayon din po, patuloy yung ating coordination with the local government units, yung ating pong mga field offices 6 and 7 ay nakikipag-ugnayan sa mga local partners natin para matukoy kung ano pa yung mga karagdagang tulong na ipapaabot doon sa mga Siksikan din daw po yung eksena sa ilang evacuation centers po. Ano po ang binibigay na assistance ng DSWD dito nga po sa pag-manage ng mga evacuation center? Yeah, as lead also in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, ang DSWD nagpo-provide din ng technical assistance sa ating pong mga local partners. Pag-guide din po sa mga camp managers para nga maging maayos yung pong pag-manage ng mga evacuation centers on the ground. Kaninang umaga nga po nakipagpulong ang DSWD with our partners para siguraduhin na may mga safe spaces para po sa mga vulnerable sectors, kung kakailanganin ng karagdagan po mga modular tents at pag-set up ng mga evacuation centers o ng karagdagang evacuation centers ay magawa po natin. And again, the needed supply for food ay ating pong maibahagi. Nais ko lamang banggitin, Ms. Cheryl, na may mga nakapreposition po tayo ng mga family food packs and non-food items. Ito po ay doon sa Bacolod, sa Calatrava, sa Kawayan, Don Salvador Benedicto, gayon din po sa Escalante, Hinigaran, Hinubaan, Kabangkalan at La Carlota, at sa Negros Oriental naman sa Canlaon, sa Mabinay at sa Vallehermoso.
So ito po ay ma-access agad ng ating mga local partners kung kailangan ng karagdagang pong mga food packs. And patuloy pa doon naman po tayo nagpapadala ng karagdagan pa. In fact, yung Visayas Disaster Response Center nagpadala ng additional 5,000 family food packs sa ating field office para ma-replenish yung pong naka-preposition na. And of course, Michelle, kung protracted itong effect ng pagputok ng Mount Canlaon, ay masustain din natin yung response efforts po ng ating ahensya. Panghuli na lamang po, ASEC, posible raw po magpasko at magbagong taon sa evacuation centers ang mga evacuee. Gaano po kahanda ang DSWD kung magtagal pa nga ang pag-aalboroto po ng Bulkang Canlaon? Gaya ng nabanggit ko kanina, Ms. Cheryl, nasa mahigit 80,000 yung mga family food packs na naka-preposition dyan sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. So kung magpapatuloy itong pananatili po nila sa mga evacuation centers, nakahanda ang DSWD. So matotal po nasa mahigit 1.5 million yung family food packs na strategically prepositioned across the country. Kung kailangan natin ng karagdagan pa na food and other relief items na dalhin sa Region 6 and Region 7, magagawa din naman po natin yan, Ms. Cheryl. Marami pong salamat, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Hindi pa tapos ang laban, may Game 3 pa ang finals ng parehong men's at women's basketball finals sa UAAP. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Jobs not yet done. Matapos ang comeback games ng De La Salle Green Archers at UST Growling Tigresses sa Game 2 ng UAAP Season 87 Finals. Lopez recovers. 2 seconds to shoot. Abadiano for the win! No! Simula pa lang ng laban, kakaibang disiplina na ang ipinakita ng Green Archers after finishing the first with a 6-point lead, 22-28. Pero unti-unting binaligtad ng Fighting Maroons ang kwento papunta sa second quarter, matapos kasi ang ilang successful free throws. 3 na lang ang naging lamang ng Green Archers, 36-39. The game continues and things just got more heated up at the third. Lalo na nang nagpaulan ng back-to-back score si Jerry Abadiano na dinagdagan pa ng one-and-done big man na si Quintin Meliora Brown at ni JD Kagulangan, finishing the third quarter at 62-54. As frustrating as it gets, nasaksihan ng higit 17,000 fans sa Mall of Asia Arena kung paanong ginapang ng Green Archers ang ball game. And they sealed the deal after UP's Francis Lopez missed his free throws and Jerry Abadiano's potential game-winning three-pointer came up short. Ang final score, 75-76. Pinangunahan ni back-to-back MVP Kevin Kiambao ang cardiac win ng kanyang koponan with 22 points and 9 rebounds with 7 of 14 field goals. First, I just wanna be clear that, KQ it's just one of us. When we were down and out, and these guys just told everybody that just don't give up. Just keep playing. I guess we made the necessary stops in the end game and just gave us an opportunity to really to connect from the outside. But sa women's basketball, nasungkit ng UST Growling Tigresses ang Game 2 kontra NU Lady Bulldogs, 78-68. Simula pa lang ng laban, nagpasiklab na ang koponan mula Espanya, giving the biggest lead of the match at 15 points in the second, 24-9. Hindi naman inatrasahan ng Lady Bulldogs yan, matapos ang back-to-back points ni na Angel Sorada at Princess Fabroada, giving them their first lead in the third, 48-49. Sa kabila niyan, muling nagising ang Growling Tigresses sa ika-4 at bumida dyan sina Bridget Santos at Karil Sherba. Nagtala si Santos ng career-high 27 points with 4 assists and 2 steals. Muling maghaharap ang UST Growling Tigresses kontra NU Lady Bulldogs at De La Salle Green Archers kontra UP Fighting Maroons sa Linggo, December 15 at the Big Dome. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.
Hola mga kapatid, to the rescue po ang ina na si Yasmin Curtis sa kanyang anak na si Ayesha na umano'y naging biktima raw ng bullying sa kanilang eskwelahan. Ibinahagi nga ni Yasmin na 7 hanggang 9 na estudyante raw ang nangharang kay Ayesha palabas ng classroom. Kaya nagdudulot pa raw ito ng paranoia at anxiety sa anak. Lalo't ang bullying na ito, nararanasan na raw ng dalagita kahit nung grade 2 pa lamang siya. Meron pa nga raw bumuo ng Ayesha Hate Club. Pangako ni Yasmin, lagi niyang poprotektahan ang anak. Nagsilang na po ng baby girl ang trans dad na si Jessie Corcuera. Ipinasilip ni Jessie sa kanyang social media ang litrato ng kanyang anak. Oktubre nang i-anunsyo ni Jessie ang kanyang pagbubuntis sa pamamagitan ng maternity shoot. Nagkaroon daw siya ng inspirasyon na bumuo ng pamilya dahil sa kanyang nobya at mga anak nito. Ito ang legit na maagang pamasko. Sa wakas, meron na pong nanalo ng 1 million pesos sa pera o kahon ng Will to Win. Pinanindigan ni Nanay Vec, Nanay Esther at estudyante si April ang napili nilang kulay ube na kahon. Umabot pa hanggang 200,000 pesos ang alok na pera sa kanila ni Kuya Will. Pero until the very end, kahon ang kanilang pinili. Swerte sa loob niyan ang jackpot prize na 1 million pesos. Kaya buong studio, oh my gosh, talaga naman nagdiwang at naiyak din po sa tuwa. Sino ba di maiiyak? Baka mapaluhod pa talaga tayo. Bonggang-bongga. Congratulations! O, diba? Yan ang latest sa showbiz. O, well, swerte. Anyway, balik sa'yo, Cheryl. Welcome back, MJ. Yes. Ayan, thank you. At mga kapatid, nako, 14 days na lang po. Pasko na, lapit na. Yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.